Isa rin po ito sa magagandang local rare na variety dito sa aking garden. At tingnan nyo po, napakaganda ng dahon at napakataas na rin po. Kaya gumamit ako ng hagdanan para ipakita po sa inyo yung beauty ng kanilang mga dahon. Hello mga plantito-plantita, good morning po, good day po sa inyong lahat. At kumusta po kayo? Kumusta rin po ang inyong mga halaman? Ngayon po ay magbibigay po ako sa inyo ng update dito po sa aking forest garden. Dito po ay marami po akong inad na mga flowering plants na halaman para magbigay o madagdagan po ng ganda dito sa first garden ko. At syempre bago po ako magpatuloy ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ito po, itong legume, hindi naman po talaga nito yung dahon nito, pero in fairness po, dahil doon sa mga tipaklong na maliliit, kaya po nagkaroon ng design yung mga dahon. O tingnan nyo po yung mga dahon nila na parang ayan, nagkaroon ng mga uka-uka. Pero ayan po, yung mga naad po dito sa aking halaman, tulad po nitong melindres, ito po ay tapos na po kasi mamulaklak. Ito yung combination ng pink and white. Kung tawagin ay cutix, kung hindi po ako nagkakamali. Nakikita ko kasi sa mga nag-upload. Nandito ito sa part na ito. At dito naman yung dati na itong adri po dito na may mga bromeliad. At yan yung mga plants po. Dito po ito sa boundary sa second garden and first garden po. At dito po sa kabila, mayroon din naman po. Ito mababa pa lang ito. Nasobrahan ko sa pagputol. At same din, mayroon din ditong itong American Santan. Ayan po. Napakaganda po nito sa garden. Itong halaman po na ito. Halos hindi po siya nawawala ng bulaklak po talaga. Same po dyan. Oh. Talaga pong sulit na halaman na magbibigay po talaga ng bulaklak at magpapadagdag po ng ganda sa ating mga garden po. At dito po, ito po ay mayroon na po ako nito doon sa aking crouton garden, itong melindres na white. Pero ito pong aking isi-share po sa inyong bagong episode, ito pong aking video ay mag-share din po ako sa inyo ng aking karanasan sa pagbili ng halaman para magbigay po sa inyo ng awareness, or siguro para hindi na po mangyari din ulit, para hindi na rin po mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, kasi hindi naman po natin deserve na tayo ay mapahiya, lalo kung hindi naman po ganun kabigat at wala pong sulid na dahilan para tayo ay mabas, mapahiya or ipahiya po. Pero ito, nabili ko po ito kay Nanay Remy doon sa nablagan ko pong garden, na huling garden tour ko sa ibang garden. Ayan, dyan ko siya nilagay. Kaya ayan po, sa kabila white, sabi ko dito sa kabila naman, itong white na may puti. Kaso wala lang talaga, ay puti na may pink. Wala pa lang kasi siyang bulaklak. Tapos na kasi siya, o ginupitan ko na nga po. At ito po yung mga bromeliad dito, nung sobrang init. Ayan, na yung mga dahon niya. Ito po, na-damage yung mga dahon. Ayan. Ito po ay ito yung halaman dito po sa boundary sa first garden and second garden. Ito, hindi ko naman po ito itinanim, itong green papua. Nakita ko na lang po talagang tumubo ito dito. Tapos ayan, mayroon naman ditong tumubo na isa. Hindi ko na lang din po inalis, pero plano ko kung aalisin ko to, dapat umuulan at mayroon talaga pong proper na paglilipatan sa kanila. At dito po, ayan pa rin po yung halaman na nakatanim po dyan. Ayan, makulay itong mga common plants lang dito sa aking garden. Hindi man sila flowering plants, pero maganda yung dahon po nito, maroon. At ito, mayroon din ditong red Caribbean. Ayan yung mga halaman. At mayroon din po akong pink. Doon sa kabila, sa may kurutong garden ko, ay mayroon na pong pink. Mataas na kasi yun. Dito naman, naglagay na naman ako. Tapos ito hindi ko na lang inalis kasi makulay talaga po ito sa garden. Maliwanag po itong legume. Ayan po. Ganito lang po kasimple yung mga halaman. Pero talaga pag tingnan niyo po kasi ang ganda ng yellow. Parang liwanag siya.
Ito po yung halaman dito sa may pagitan ng first garden and second garden po. Ayan po. Malaki na rin po itong aking palmira. Sayang yung dito sa kabila nito ay hindi po hindi na buhay. Ito po, mayroon din dito sa kabila. Kung mayroon doon sa kabila ay mayroon din po dito. Ito, nagputol kasi ako ng hinayang na lang din. Ako, tinusok ko na lang po dyan. Lagi ko na lang isang pinuputol para mababa lang. Sabi ko, dagdag na lang dyan ng kulay din. Ito, alaga ko rin to sa pagpuputol. Ayoko na siyang pataasin. Kaya ganyan lang po siya, kababa. Ayan po. At dito, ganun pa rin po yung halaman. Hindi pa rin po nababago dito sa part na ito. Itong Hawaiian tea plant at mayroon pong yellow candle na halaman. Dito po sa part na ito ay nandito pa rin po yung mga bromeliad. Nung busy ako sa pagtitinda, talagang sila ay mga natuyo at naalanta yung mga dahon. Pero inalis ko na yung ibang mga na-damage po kasi ito ng husto dahil doon sa mga alaga kong pusa, pero wala na po ngayon na na litag or na litag na labang. Yung nililitag ng mga kapitbahay. Kasi yung pusa naman po kasi naggagala-gala, kaya yun. Uso po dito yung paglilitag. Ayan, na-damage po yung iba dyan, kaya naalis na. Pinalitan ko na lang nito. Ito po yung mga bromeliad na ang tagal na rin ito na nandito sa kabila. Kasi dyan po, kaya na-damage po masyado yung mga halaman kasi umaakyat po dyan para makapasok sa loob. Dito sa part po na ito ay hindi na kasi wala ng bintana. At eto, mayroon naman mga gumagapang na photos dito. Ayan. At eto pa yung ibang mga plants na mga bromeliad. Malalago po sila dyan. Ayan po, oh. Mix lang po sila. Yung mga plants po dito nilagay ko dito sa may ibabaw ng pasamano dito po sa balkon. Inalis ko na po kasi nasira ng mga pusa. Tinutulugan po nila yung paso na may mga halaman, kaya pumayat, pumangit, yung iba namatay, pero inalis ko na po, pinapagapang ko na lang sa may mga puno-puno po. Ito, tapos na kasi itong mamulaklak, kaya ganito na. Pero meron na itong suloy. Ayan. Tapos ito, kumapal na po dito yung mga halaman. Dito po ito sa may gilid, sa may balkon. Ayan. Nakakatulong naman ito para maging presko dyan sa loob at pag mainit. Hinayaan ko na lang sila, parang decoration na lang din. Dati kasi hindi naman yung ganyan. Kumbaga, sabi ko, okay, i-enjoy ko muna yung ganyan. Tapos, sabi ng asawa ko, presko naman dyan sa part na yan. Na, kumbaga, yun nga po, yung alikabok, tapos yung init. Kumbaga, parang naharangan itong mga green, itong mga halaman. Kaya, yan po yung dito. Ayos. Ayan po. At eto po, nakita ko sa mga nag-upload, mayroon po palang talagang variegated African talisay na hindi tumataas kasi wala po talagang umusbong po dito. Ang advice po pag mga ganito ang halaman na variegated African talisay ay putulin daw po. Kung pwede siguro putulin dito sa may part na ito para magkaroon po ng mga suloy or sanga na patayo pataas. Pero natatakot kasi ako. Palibasa nag-iisa lang ito at bigay rin ito sa akin ng isa kong viewer. At talagang malaking tulong din sa akin nung time ng pandemic kasi very supportive siya nun sa pagtitinda ko ng halaman kay Ate Resi. Kaya hindi ko talaga siya po maputol. Pero malaki na siya. Takot lang akong putulin siya kasi dapat po pala dito yan kumbaga putulin para magkaroon po ng supang or suloy na sanga na patayo. Kaya ito po, sige lang siyang, pabuka lang siya ng pabuka.
hindi na po talaga siya tumataas. Pero yung advantage naman nito, pag may bagyo, hindi siya nadadamage kasi nga mababa nga po siya. Ayan po. Nilagyan ko po ng bato sa ilalim kasi kinakaykay, kinakalkal ng mga manok na ano din yung mga pragrass. Kaya ayan, ganyan po. Ito po talaga, pinutol ko na itong red talisay. Dito ko ito pinutol nung time, nung magbagyo. Hindi po last year, nung mga nakaraan pa. Tatlo sana ito pa yung isa. Kaso sa kakaakyat ng pusa, naputol yung isang sanga. Dapat tatlo itong pataas. Talagang pinutol ko po ito dahil natumba ito. Pero ayan na po. Ito, mas okay sana kung ganito kataas kasi hindi nakakasagabal sa ibaba. Kumbaga po malinis sa ibaba. Pag dumaan, hindi nakakasagabal tulad po niyan. Oh. Napakalago na. At ito rin po ay galing din po kay Ate Resi sa isa ko pong viewers. Dito rin. Ayan. Dito po, hindi naman nabago itong family ng cactus. Ayan, ito lang yung nag-iisa. At napakatagal na po kasi nito. Kumbaga, pioneer plant ito dito sa aking garden. Nandyan pa rin po siya. At ito, nag-add ako dito ng Adelpa White. Sa wakas po, nakakuha ako ng Adelpa White. Very rare nito yung Adelpa Yellow. At ang common naman nito yung Adelpa Pink. Ayan po. At ito po talaga, sa sipag niyang mamulaklak, nangihinayang akong putulan siya ng sanga. Hinahayaan ko lang siyang dyan, mga patali-tali na lang. Kasi sobra ko talaga siyang na-appreciate. Isa kasi talaga ito sa masipag mamulaklak po dito sa part ng aking garden, dito sa first garden, dito sa may harap po. At eto, marami ako ditong umbrella palm na ipopropa, ililipat para ipalit po doon sa pinakadulo sa ikapitong bahagi ng aking garden na kung saan nasabi ko po na yung mga nawalan doon na bakante ay magpapatubo ako at papalitan ko. At eto, ready to propa na ito pero dapat umuulan para hindi matuyo. At eto, nandito pa rin yung mga old plants na nakikita nyo dati pa. At itong aking kruton dito, isa po ito sa mga malaki at malalago na kruton dito sa aking garden. Ito, alaga ko to sa putol kasi pag hindi ko siya pinutol, nagaanuhan sila nito ni red talisay. Kaya ayan, napaka laki, ang laki na po ng nito. Mabuti nga po, lumaki ang katawan nito kahit katabi niya si Palmyra kasi minsan po nag-aagawan ng nutrients. Tapos yung isa talaga niyan, mag-grow, ang isa hindi. Pero iyan, nakipagsabayan na si kruton. Pag malaki na po ang kruton, kaya nang makipagsabayan. Pero kung maliit po, magtatanim ka po dyan, ay mahirap na po. Isa ito sa mga matatanda na po na kruton dito sa aking garden. Kumbaga po, hindi pa po ako nagbablog ay nandito na itong mga halaman na ito. At yan po yung view ng halaman dito sa part po na ito. At dito yung pa rin po yung mayroon ditong dripwood at may ilan na mga snake plants. At dito sa side itong variegated aralea plant. At ito yung aking mutated canned sunshine. Ayan po. Napakaganda rin po nito. At dahil nga po sa naboringan ako sa part na ito, nagtry akong magtanim po nito mga doranta. Ito pong halaman na ito, mga pang landscape. Nakapat nga lang po ito Nagtry po akong magtanim. Ngayon po, nung lumaki na sila, nagbigay po ng ng kulay dito sa part na ito. Kaya hindi ko na siya inalis at tinitrim ko na lang siya pag mga sobra-sobra na dito. Ang ganda niya po kasi yung kulay niyang neon yellow. Sobrang liwanag din sa garden. Kaya hindi ko na po inalis. Ayan po nakapat lang ito. Lumabas na yung mga ugat niya sa pot. Hindi kasi ito masela na halaman. Ayan, pero may mga kruton pa naman ako nilagay dito para background sa likod. Ganyan po Tapos yung lunggan dito, hindi po talaga namumunga ang lunggan sa tagal ng panahon.
super tagal na po. Sabihin natin mga 15 years na ito. Hindi naman namumunga. Pinutol ko kasi wala eh. Tapos nakaka-shade sa ibang mga halaman sa kapag ano sa tawag nito sa bubong. Nakakaharang sa bubong, makakasira. Kaya inalis ko po. Tapos lahat naman po ng bromeliad ko dito nung hindi ko sila nadidiligan palagi dahil sa busy ako sa pagtitinda ay mga naano po ang mga dahon natutong. Tulad po niya mga natutong. At yun nga po, last year, siguro mahigit magdadalawang taon na po. Yung ganito ko doon sa second garden ko, meron pa ako nito doon. Nakikita nyo po yun. Parang natutuyo ang mga sanga. Sabi ko baka mamatay ito. Ang ginawa ko po, kumuha ako ng mga maliliit lang na sanga, prinopa ko po. Tapos ito, nung mapabuhay ko na sila, nilipat ko na. Kaya ito po ay mula nung napropa ko, magdadalawang taon na po yan. At nagdagdag din po ng ganda dyan. Ganyan po. May mga kasama pa po ito na mga ganito rin. At dito sa side na ito, ayan, mayroon pa rin pa ako nito. At yun nga po, naboringan din ako. Parang may kulang dito sa first garden ko na kailangan kong mag-add. Hindi ko to sa inyo na-share. Parang ngayon ko lang ito na-videohan. Hindi ako masyado nakakapag-update dito sa aking first garden. At ganun pa rin po, as usual, sa lahat ng mga bakod ko, nandoon po ang mga common croton. Ito po, magdadalawang taon na din po. Pumunta ako sa Ocampo, kasama ko yung kapatid ko. Humingi ako ng buto doon sa tabi ng pinuntahan namin, sa may tabi ng kalasada. Kasi napakaganda po nitong bulaklak. Itong purple orchid tree, or kung tawagin ay bauhin niya. Pinatubo ko rin po ito. Halos isang taon na rin na nasapat na pinapatubo ko. Tapos sabi ko, kailangan ko na yata itong, kailangan ko na mag-decide na i-ano siya, i-direct. At yun, last year, dinirect ko na. At lumalaki na, nakailang putol na ako nito. Kaso napapansin ko, sa pinuputulan ko ay, ayan, namamatay. Yung ano niya. Pero ayan, malago naman na. Waiting na lang akong mamulaklak ito. Itong purple orchid tree. Bali, 3 po yan na magkakahilira. Ito. Tapos ito yung last. Bali, 2 puno rin sana ito, namatay yung isa. At kung mayroong duranta doon sa kabilang side, ay mayroon din po akong nilagay dito. Para lang po talaga magbigay rin ng kulay at ganda. At ganun din po sa bakod. Ay mayroon pong mga crouton. Ito ay isa sa mga crouton na wala rin ako nakikita sa mga live selling at sa mga ano. Maliliit lang po ang dahon nito. Ayan. Galing rin itong pili doon sa... Ito yung Hawaiian tea plant na from sa seeds na tumubo lang dito, mga nahulog. Ito yung yellow Roosevelt, Franklin Roosevelt na yellow. Ito yung mga halaman na hindi siya masyadong lumaki sa rason na ito po ay mga nakapat. Ayan po. Nakapat po ito. Kumbaga nalimitahan po yung pag-grow nila. Ito ang ano nito, ID nito is spider crouton or multicolor. Saan iba po kasi yung mga ID. Ayan. As usual, nandito pa rin po hanggang ngayon yung mga nakapat kong sagilala. Ayan, mula doon sa gilala. Mataas na ito, pinuputulan ko lang para hindi talaga as in maging, pag super taas na po kasi na kulang ang sanga ay nagiging leggy. Pero may mga halaman ako dito hindi pa ako makapag-decide na putulin, lalo kung hindi ko pa alam kung saan ko sila ililipat na permanent na talaga maging stable, na hindi ko nagagalaw-galawin. Kaya ayan, minsan po may mga reason din kung bakit hindi ko pa sila nababawasan or binabawasan. Pero itong mga sabakod, ito yung madalas bawasan. At eto, galing ito kinanay, pinatubo ko itong orange jasmine. Kasi sabi ko, sa sobrang bango kasi po ng bulaklak niya, tulad nung kamuning, grabe po yung halimuyak talaga sa garden ng bulaklak. Napakabango po talaga. At eto, itong parang pine tree, kasi
parang pa-umbrella or pa-Christmas tree yung ano. Parang hindi pa ako noon nag-start mag-vlog. Yung parang hindi parang nasa 2020 yung nag-start pa lang naman magkulik ng mga halaman. Nakahingi ako nito. Tapos tinanim ko ito at napapakita ko po sa inyo kung siguro kung may nakakatanda. Mababa lang siya, halos parang nandito lang sa part na ito. Tapos wala pa ito. Hindi po talaga siya nag-grow sa ilang taon. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Halos sa 5 taon hindi talaga siya nag-grow. Maglilimang taon. Kasi ito po natanim ko na kaya nag-grow na. Tapos na nung magdamo ako doon sa may mga krutong garden kasi nandoon lang ito nakalagay sa disposable na ng tubig. Tapos buti po ng Wilkins. Tapos sabi ko, i-direct ground ko po talaga kasi sabi ko, grabe, bakit hindi lumalaki? At ayan, tumaas na po siya at last. Magdadalawang taon na rin po siya dito. At ayan, nagkaroon na ng itong mga ganito, mga sanga-sanga. Ayan, maganda rin naman po ito kahit hindi ito namumulaklak kasi doon sa shape niya. At eto, mayroon din dito. Itong, may mga or alternate po kasi yan. Ganyan. Tapos eto, mayroon din ako dito. Ayan, magdadalawang taon na rin ito dito. Itong yucca dracena o yucca plant. Ayan, nandyan din po siya. At mayroon pa po niyan ditong isa. Ayan. Ang tagal niyang lumaki. Ayan po ang tagal niyang lumaki. Mababa lang siya. Ayan. Kumbaga nakadagdag po ito kasi imagine niyo po kung wala ito at yan lang, kulang, parang may something po talaga may kulang. Kaya talagang nag-add ako nito at same, ganyan. Mayroon din po dito. At eto po ayan, nagkaroon po ng mga suloy, mga sanga, tumaas. Sabay ko lang po silang itinanim noon at sabay ko rin po itinanim direct po dito sa may harap ng aking bahay. At eto mayroon din po pang orange jasmine. At same, mayroon din po nito. Ayan po, maliit lang po ang ano nito. Ayan. Ito po, nag-add po ako nito. Itong Melindres na violet. At ito po ay nabili ko to online. At dito ko po i-share sa inyo yung experience ko. At bali, bago man ako nito nakabili noong July. Bago man ako nakabili nito noong July, siguro mga first week of June or katapusan ng May, sige na yung inquire ko. Inquire ako ng inquire. Kung magkano yung SF papuntang Bicol kasi siyempre po babadgetan kasi hindi po lahat ng naghahalaman talaga po ay maraming pera. Kumbaga tayo po ay mahilig sa halaman pero binabudget po natin. Ayun, napag-ipunan ko naman. Kasi ito ay payment first. Kaya ayun, yung payment through GCash. Tapos yung SF niya pag nag-claim ka na po ng halaman sa LBC. At ito yung pero nakita ko sa mga pinopost niyang halaman, minsan matataas. Akala ko yun yung mga mga pig 250, yung mga ganito kataas. Ganyan. Kasi yun yung nakikita kong pinopromote sa video. Marami po ang mga nagpo-promote ng ganitong melindres plants sa mga group of plants sa silang ayun sa Cavite. Yung mga grupo ng halaman na mga nagtitinda po diyan. Pero ito, ganito lang naman siya kababa. Ganyan, siguro mga 2 dangkal. Ayan, 2 dangkal nga po. Pero ito naka-recover na to kasi syempre na-stress to sa biyahe. Tapos ayan, may mga bagong na. Mayroon pa po pala nitong purple ang kulay. Ito ay dark violet. Mayroon pa po pala nitong yung parang light na light lang po yung pagka-violet niya. At yun nga po, nag-order ako nito. 2 po ito. Kasi sabi ko, dito sa amin sa sa Bicol, lalo dito po sa malapit sa akin, ang nandito po ay kulay pula at saka kulay hindi po pula, kulay pink and kulay puti. Ngayon po, bihira din po nga ang Cutex, yung combination ng pink and white. At eto talagang binili ko online, violet and red. Pero yung isa po nito ay
Hindi siya red dumating, yung cutics po ang dumating kasama nito. Ito ay tama, order ko talaga to. Pero sabi ko red, ang dumating ay yung combination ng pink and white. Tapos nag-contact ako kasi tumubo yung bulaklak niya. Tumubo yung bulaklak niya po. Sabi ko, ma'am, hindi ito red. Ang order ko po ay red. Paano po ito? Ano po ang magiging solusyon po ninyo dito na ganito mali yung naipadala? Sabi ko, mag-order na lang po ako ulit. Basta po pula kasi pula po ang kailangan ko. Kasi mayroon na po ako ng combination ng pink and white na bulaklak na melendres. Sabi ko, ibabalik ko po tong halaman ninyo. Kayo na lang po ang bahalang mag-SF. Tapos ang sabi nila po ay hindi ko na ibalik, parang pakonsuelo na lang siguro. So na-appreciate ko naman po. Tapos bumili ako ulit sa kanila ng red melendres. Yun na yung binayaran ko na naman. Tapos po nag-suggest naman sila na sila na yung mag-ESF. At yun po, sa kasamaang palad, dumating na po. At ganito po kaganda yung plants na pinakita. Kumbaga po mataas po siguro mga abot dito kataas yung melendres na pinakita sa akin sa video na sinend sa messenger. Mataas po, ayan mga ganyan. Tapos itong pinaka main na sanga ng melendres, nandyan po yung mga bulaklak niyan dito namumulaklak. Tapos may mga ganito rin pong sanga na medyo mababa lang. Mayroon lang talagang isang bukod tanging sanga na mataas na isa na kung saan nandoon ang mga bulaklak. Siyempre po, yun po talaga ang ini-expect kong dumating. Bilang isa pong mga halaman na nagirin seller ng mga halaman, ay aware po tayo na darating yung halaman na kung hindi lanta ang dahon, lanta ang bulaklak, at normal po yun. Pero naka-set up na yun sa mind ko, na sabi ko, di baling lanta, importante, makikita ko yung evidence na yung kulay ng bulaklak ay pula. Kumbaga, okay lang na lanta ang dahon, lanta ang bulaklak. Kasi, at least, tayong bumibili sa online ay nakakapagod naman pong bili tayo ng bili online na nagagastusan tayo sa SF. Tapos, hindi tayo sigurado. Mali ba sa nakakapagod? Ano bang tama doon? Nakakapanghinayang pala, gumastos ng paulit-ulit na nagiging mali lalo sa, siyempre, iba kasi yung online, merong SF po. Tapos di okay po, mataas. Ayan, ipapakita ko po sa inyo dito sa video. Ayan, ganyan po kataas. Tapos nandiyan ang mga bulaklak. Dito wala po, wala dyan. Parang isang sanga lang. Tapos nung dumating po, wala na itong main, wala na itong, kunwari po lang, ito lang po ay sinasampul ko. Wala na po itong main na sanga. Wala na siya. Parang kinat po. Kaya naging pantay-pantay na lang yung niya, yung taas. Parang ipinantay doon sa mga sanga dito sa ibaba. Kumbaga po, mauunawaan naman po natin kung ganun po ang naging desisyon nila. Kasi nga po, sila na yung nag-suggest ng pre-shipping kahit binayaran ko po ulit yung halaman. Pero ang maganda po sana noon, ini-inform po nila yung customer para hindi po magulat. Kasi yung customer ay nagbayad ng mataas na halaman na may bulaklak. Kumbaga po, aware naman yung customer, tulad ko, aware ako na kahit malanta yung bulaklak, walang problema. Basta ang importante ay makita ko po na talagang pula yung bulaklak. Tapos po, dumating, nung mabuksan ko ito na po, ganito nga po yung itsura. May mga buds, kasi ang sabi, nag-chat ako, sabi ko, wala man lang po ka akong bulaklak. Sabi ko sa chat nung ma-receive ko na. Ang reply naman sa akin, nalaglag daw po sa biyahe, sa karton, nalaglag, nalanta. Pero sabi ko naman, kung nalaglag ang bulaklak, dapat po doon sa box na napaglagyan, nandoon yung mga nalanta na bulaklak. Pinakita ko yung karton, sabi ko ni isang bulaklak, walang nalaglag na lanta dito sa box, na dapat doon lang mahulog sa ilalim sa box, doon mahulog sa box yung mga lantang bulaklak ng melendres. Sabi ko, paano naman mahuhulog yung lantang bulaklak na wala na nga po yung pinaka-main na sanga na kung saan nandoon po ang mga bulaklak. Sabi niya maraming buds. Tapos yung pinakita ko naman, sabi ko may 4 po na buds. Pero yung mga buds po nga na yun, na pwedeng mamulaklak, may 4 po na ganito. Pero paano naman po ito mamumulaklak? Na ito nga po mga sanga, at ito po makikita niyo po, ayan. Mga putol na po ito. Ayan, mga putol po yan. Iba po kasi yung naputol sa biyahe at yung sinadya. Ipapakita ko po sa inyo. Wait po. Ito po ay sample lang. At ganito po
Kumbaga, ganyan na po ka ano yung parang pinagputulan po ng halaman. Ganyan yung klase ng cut. Malinis po ang cut. Kahit hindi ko man mapalinis ang cut ngayon kasi hawak ko ang cellphone at hindi ito matalim. Tapos iba naman po yung cut ng nabali lang. Ganyan po lang yung mga naging sanga ng milindres. Yung mga nabali talaga sa biyahe, mga ganyan. Kumbaga po, hindi natuluyan, bali lang. Kumpara dito sa pinakamina sanga na talagang sadya pong pinutol. Ito po yung na-order kong kasabay po nung violet. Ito po yung ang kulay po ng bulaklak ay cutix. Combination of white and pink. Dito ko po na siya inilagay. Kasi kahilira po ito nitong mga milindres ko din dito. Ayan po kasi pink ito. Tapos na mamulaklak at konti lang po ang binulaklak niya. Ito ay pink at ito ang white. Parang yung isa pa na yun ay white pa po yun. Kaya dito ko na lang siya ihinilira. Ngayon po, ito na po yung halaman na yun na na-receive ko na mga naputol. Yung mga naputol po na sanga ayan, kinat ko nang maayos na para ayan tumubo na nga po. At eto po, ayan ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung main na sanga, ito. Ang main na sanga po ng milindres na kung saan po mataas po yan, na kung saan nandoon po tumutubo yung mga bulaklak. At kinat nga po nila itong pinaka-main na sanga na kung saan nandoon ang bulaklak para mag-level na lang po yung taas ng halaman, siguro para makatipid sa SF po. Maunawaan naman po natin yon. Pero ang napakahalaga po nito ay yung i-inform po natin yung customer natin para aware po na yun ang marireceive nila para walang gulat factor po na mangyayari. At nakita nyo po yung ano niya, yung pinutulan. Tapos, ngayon po, sabi ko, kaya nagtanong po ako ng wala man lang bulaklak kasi ang gusto ko po tulad natin na bumibili tayo ng online, yung assurance po na yung binili po talaga natin ay pula. Kahit lanta pa po yun. Ang importante po mayroon pong ebidensya na mga nalaglag na bulaklak na lanta na kulay pula. Pero sabi ko nga po niyan, paano naman magkakaroon ng lantang bulaklak dito sa box, nawala naman yung pinaka-main sanga. Sabi ko, pinutol nyo yung pinaka-main sanga na kung saan nandoon ang bulaklak. Wala daw po, nandoon daw talaga yung mga bulaklak, sabi nila na nandoon sa karton. Kumbaga po talaga, ini-insist nila na nandoon sa karton ang mga bulaklak na nalaglag. Sabi ko, hindi magkakaroon ng mga lanta or nalaglag na bulaklak kasi wala na yung sanga na kung saan nandoon ang mga bulaklak. At ayun, dito ko na siya itinanim. At ayan po, ipapakita ko po sa inyo yung video nung dumating yan at yung video nung isinend sa akin nung binayaran ko. Sa sobrang stress ko po talaga dito kasi kumbaga po pinahiya ako sa page nila at doon po talaga maraming komentong kumbaga hindi po natin deserve na ma-receive. Pero diyan ko na po siya itinanim. Kumbaga ito po yung kulay red na sabi nila. Pero hindi ko naman masabi kasi dumating nga po ito na wala naman lantang bulaklak. Kasi ayun yung pino-point out ko. Wala pong lantang bulaklak, madam. Kasi po wala naman na yung main na sanga na kung saan yung bulaklak nandoon. At yung mali nila po, hindi nila maako na may pagkukulang sila na siguro yung nagpack nito, yung mga tauhan nila na nagbabalot nito ay pinutol yung pinaka-main na sanga para maging bababa lang yung karton. Ngayon, eto na po, nakabili ako, thanks God, dahil nung mag-post ako, ay mayroong mga nag-comment na, ay mayroon akong halaman na darating na ganyan, malapit lang dito sa amin. At eto, nakabili ako ng pula. Ito po talagang hinahanap ko, pula. At ayan, yung halaman, sure po ako na red milindres na po ito. Ito ay nandito sa unahan kasi sila yung mga masasabi natin dito sa amin, sa part sa amin sa Bicol ay bihira kasi yung nakitaan ko nito. Ang very common ay pink and white. At yun nga po, nag-post ako at ito po yung post ko dito sa akin. Blew up, ang sabi ko, nakakadismaya kasi siyempre po nag-expect ako na may bulaklak. Kahit lanta yung bulaklak ay ini-expect kung mayroon pong ebidensya na pula yung bulaklak. Ayun yung caption ko, nakakadismaya o murder. Yun yung na-experience ko pero never akong nagbanggit ng name ng binilhan ko, name ng page nila or kung saang lugar. Kasi marami po ang nagtitinda nito sa online. Kaya wala man po akong binanggit na pangalan ng seller, pangalan ng page, kung saang lugar galing. Basta sa online ko po binili. Ngayon po,
Ang caption ko pa po doon kasi Bicol na salita. Sabi ko, naghambog pa si seller. Sabi may burak na lalaglag. Wala naman. Naghambog, nagsinungaling. Kasi sabi ni seller, maraming bulaklak yung kaso nalaglag sa biyahe. At sabi ko naman, hindi na po ako nakipagdiskusyon sa messenger. Sabi ko lang sa caption ko, naghambog pa sa akin, nagsinungaling pa sa akin si seller or naghambog, nagsinungaling sa Tagalog, sa Bicol naghambog, nagsinungaling pa ako sa akin si seller na sabi may mga bulaklak, wala naman nalaglag sa karton. Totoo, may badge. At ito po, kasi mayroon din pa akong video nito sa Blue App ko, video picture na kung saan po 4 na badge lang ang mayroon. Hindi nga po masyado sa akin ano yung mga badge kasi hindi naman matutuloy na mamumulaklak kasi nagkaputol-putol nga po yung dulo ng sanga ng mga sanga ng halaman. At ang mali pa po dito, kaya po ako nabas at talagang pinagpiestahan sa page nila. Kasi po, yung caption po na nilagay, in-screenshot po ang post ko. Yung sarili kong post, sarili kong experience sa pagkadismaya. Kaunting pagkadismaya sa pagbili ko ng halaman. Ang nakalagay po na post, yung parang nagreklamo akong walang bulaklak. Yun po yung ibig sabihin parang nagreklamo akong walang bulaklak yung halaman. Tapos, siyempre daw po nagbiyahe. Siyempre naman tayo, expected natin yun na malalanta ang bulaklak or dahon kasi dati rin po akong parabenta ng halaman. Tapos, sabi ko, mali yung caption mo. Sabi kong ganon. Dapat, sana, yung caption na nakalagay doon, may isang customer na nadismaya kasi hindi namin na-inform na puputulin namin yung main na sanga na kung saan nandoon ang bulaklak para magpantay-pantay na lang yung taas para maging mababa ang box na paglalagyan para makatipid sa shipping fee. Na kung saan sila na yung nag-shoulder ng shipping fee, ako yung nagbayad sa halaman, siguro dahil sa nagkamali sila sa unang halaman na pinadala. Tapos ngayon po, ganun yung caption. Nandoon na yung mga masakit na salita. Ngayon, nagulat ako kasi syempre po nag-appear sa akin sa newsfeed ko yung post ko. Sabi ko, bakit ganito? Bakit ganito? Tapos doon na po pinutakte. Ngayon po, syempre tayo po ay alam po natin sa sarili natin na wala naman tayong ginawang mali. Kumbaga nagpahayag lang po tayo ng kaunting pagkadismaya. Nag-comment po ako. Syempre po makikita yung pangalan ko at makikitang ako yung pinost sa page nila. Ang sabi ko po doon, kumbaga kasi mahaba na yung namin kasi hindi na ako sa kanila hindi na ako nakipag sa messenger. Ayoko na sa messenger. Kumbaga akala ko tapos na yon. Pero dahil nga po sa in-screenshot yung post ko at pinost nila doon sa kanilang page, ang sabi ko, bakit mo kinuha na in-screenshot ang aking post at para i-post dito sa inyong page na mayroong 200,000 followers plus? Sabi ko, mapapahiya ako kasi sa caption parang pinapalabas ninyong masama yung customer nyo, may sala yung customer nyo at may pagkukulang yung customer nyo, parang maarte yung customer nyo. Kumbaga sa madaling sabi, kayo ay walang pagkukulang. Parang yun yung kaya nandoon, yun na po talaga ang naging kinalabasan kasi doon po sa caption na nagreklamo. Kaya ang mga nag-comment po, pasalamat nga daw po ako kasi buhay, baka first timer ko daw po umorder online. Kaya so parang bubog siguro gano'n na gamitin ang utak, mag-search sa Google, mga ganong mga salita na po ang dinanas ko. Tapos ang sabi ko, alam nyo po kako, siyempre yung ganitong ginawa ninyo, pagpipistahan ito kasi pag ganitong mga topic, sabi ko, hindi pa kayo kontento, ang laki na ng nyo, followers, ginawa nyo pang content ang aking post na kung saan nagpahayag man lang ako ng damdamin ko sa pagkadismaya ko nito na kung saan wala naman akong binanggit na pangalan, tindahan, kung lugar. Tapos sabi ko, yung mga magko-comment dito, wala silang alam at natural, ang ibibida nyo lang po ay yung part nyo, yung side nyo. Yung side ko ay wala. At sabi ko pa po sa kanila, kasi may mga comment po doon na nagre-reply din ako na parang ini-explain ko na wala naman pong nalaglag na bulaklak kasi wala naman na yung pinakaminasanga na kung saan nandoon ang bulaklak. Binubura po nila yon. Kumbaga po ang dating naging silang defensive. Ibig sabihin po guilty. Kasi defensive po bakit binubura nila yung reply ko din doon sa mga nagko-comment sa kanila. Siyempre po hindi po ako takot at hindi ako nahihiyang sabihin rin yung part ko. Kasi yung part lang nila yung sinasabi nila. Hindi nila sinasabi na siguro hindi namin na-inform yung boy namin, yung gardener namin, yung nagpapak na wag alisin o wag putulin.
or nagkulang kami na hindi namin na-inform si buyer na puputulin namin yung pinakaminasanga na nandoon ang bulaklak. Kaya pala ang sabi niya walang bulaklak kasi pala naputol yung pinakaminasanga. Walang ganun pong explanation. Ang iginigit po nila ay mayroong bulaklak na nalaglag. Na paano nga po mangyari kasi wala na po yung pinakamin na namumulaklak. Tapos ayun, pinutakti po. Sabi ko, pinost mo pa po talaga dito para humingi ka po ng simpati sa mga fans mo na kung saan part mo lang, side mo lang ang ibibida ninyo at yung customer ninyo ay palalabasin ninyong masama, may sala. Kumbaga po, napaka-unfair sa part po ng customer na matino. Kasi ako po ay naging man akong parabinta ng halaman. At yung dating nila po parang hindi sila nagkulang. Parang first time daw po nila na may ma-encounter na may ganitong Tapos sabi ko siguro takot yung ibang magpahayag ng sariling karanasan kasi kung ipopost sa page nila na kung saan marami na pong followers na magmumukha pong masama. Sabi ko, wala akong binanggit na pangalan ninyo. Pinost ko lang ito. Kumbaga po awareness din sa akin na ang ganun ang magiging sitwasyon kung bibili tayo sa online. Pero ang nangyari po dito, Siyempre na-post na po nila. Doon hindi na po nila kontrolado yung mga taong nagko-comment against sa akin na hindi naman nila alam ang totoong nangyari kasi naging mali yung caption. Ang sabi sa akin, pinost niya daw po yung in-screenshot niya yung post ko at pinost niya sa page nila para ipakita daw po yung magbigay daw po ng awareness between buyer and seller. Sabi ko, sana gumawa kayo ng sarili yung content at hindi ganito yung caption. Yung sarili rin nila, hindi gagamitin yung akin. At yun nga po nangyari na yon. Kaya ayoko rin po mangyari to sa inyo. Kaya mas maigi po kung kayo po bibili na sa online. Mas maigi po na before po ipadala or i-box ni seller ang halaman ay humingi po kayo ng picture or ng video at humingi po kayo ng kasiguraduhan ng assurance na ito po bang video pinakita sa inyo ay yun pa din po yung marireceive ninyo. Ganun pa rin po kataas kahit po ay lanta na ang bulaklak or dahon. Normal po talaga yun. Ang dahon at bulaklak ay malalanta. Pero yung taas ay hindi na po mababago yun kung sakaling yun po yung binayaran nyo. At yun po, nabas ako, napahiya po ako ng husto, pinutakti, ginawang pulutan sa kanilang page dahil lang po sa yung pagkukulang nila na hindi maako. At yung last namin doong usapan, doon na po kami nagpalitan po ng salita doon sa comment section at ang sinabi ko, ang haba po talaga ng sinabi ko at confident po akong sabihin yun dahil wala po akong inapakan na tao or nalabag na batas. Ako po ay nagpahayag lang ng damdamin ko sa experience ko sa pagbili ko online na wala akong binanggit na pangalan kasi marami naman po sa online na nagtitinda nitong melindres na ito. Kaso siguro hindi nila maako, nagising ng defensive at guilty doon sa nangyari. At siyempre, ginamit nila, nag-take advantage po sila dahil sa laki ng kanilang followers at nakita nila na itong aking page ganito lang namang kaliit. Kumbaga, sabi ko nga niyan, panglalamang sa kapwa yung ginawa nyo sa akin. Kasi alam nyo, kayo lang yung magiging bida doon sa inyong post. At yung ako yung subject nila, ay wala na silang magiging control pa doon sa magiging comment ng mga followers nila. Sabi ko ganito pala kayo, parang naging pa silang masaya na parang pinutakti ako ng ganun nang walang valid reason. Sabi ko nga po niyan, kung ako ang may sala, ako ang may mali, kahit mapahiya pa ako sa social media, deserve ko po yun. Pero yung nangyari po sa akin, parang hindi ko po talaga makitaan ng kahit katiting na deserve ko yung mapahiya at ipahiya po nila sa page nila at gamitin nila yung page nila para mapahiya or ipahiya ang kanilang customer na kung saan ay naglabas lang naman ng experience doon sa nabiling halaman sa kanila at wala naman binanggit na pangalan. Kumbaga sabi ko malinaw yung pagiging defensive at guilty nila kasi bakit binubura nila yung comment ko rin sa mga nagko-comment na para nagre-reply ako na ini-explain ko rin yung sarili ko. Sa totoo lang po na-stress ako kaya nga po yung halaman na yun na sabi nila pula hindi ko po itinanim dito. Doon ko po sa dulo at talagang nakahanap ako, thanks God, mabait si God, na yung stress ko na yon pinalitan nito. Napaluha po ako syempre kasi hindi ako sanay na ganon. Kasi napakaingat ko pong mag-share dito sa social media, magsalita. Kasi wala po tayong kontrol sa mga taong manghuhusga sa atin.
Kaya sana po ay hindi nyo to ma-experience at tulad po ng sabi ko, mahaba po itong video po na ito kasi para po talaga magbigay ng awareness po sa inyo na bago po kayo mag close deal, kumbaga bago i-box yung plants ay hingian nyo po ng picture or video na kasiguraduhan na ito ba talaga yung halaman na marireceive nyo na walang ipuputulin. At kung puputulin man po, napakahalaga po na i-inform natin yung customer natin na nagbayad na bumili nito kung payag po ba sila o hindi para wala pong magiging gulat factor na mangyari. Kasi ang nangyari po kasi nagulat po talaga ako na wala na yung sanga na kung saan nandoon ang bulaklak na ini-expect ko may bulaklak po talagang lanta na malalaglag doon na yun ang magiging ebidensya na talagang pula yung nabili ko at binayaran ko po. At mahaba na po itong video na ito. Ito ay nag-share lamang po ako sa inyo. Wala naman akong binanggit ng name ng seller, name ng lugar, at name ng page. At alam ko kung may isa man nakapalo dito sa akin nanonood, nakita nyo yon kasi ang laki ng kanyang followers. Makikita nyo yung post ko at yung post ko rin dito sa aking blue app. Makukonfirm ninyo na ako yon yung naging sumsuman, naging pulutan. Pero parang ngayon, hindi naman kasi ako nakafollow. Hindi ko lang alam kung ongoing pa rin yung comment doon or naka-turn off na yung comment section nila. Pero talaga pong stress at sobra po akong nasaktan. Kasi bumili lang ako ng halaman. Kumbaga, ang maganda sana doon sa kanila, kung hindi nila alam na sila yung owner, hindi nila alam na yun ang dumating, at hindi naman sila yung actual o personal na nagbabox ng halaman, o kung mayroon sila mga tauhan na nagbabox na hindi nila kontrolado, dapat yun yung nila tiningnan. Ang gusto kasi nilang palabasin ay talo pa nila yung may likha na hindi nagkulang at hindi nagkakamali po. At parang maituturing ko rin pong parang sa gobyerno o parang sa mayaman at sa mahirap, na parang hindi ka pwedeng, ikaw mahirap or ikaw yung maliit na tao, hindi ka pwedeng maglabas ng sarili mong opinion kasi parang may pagkadiktador na dating ng pamamalakad. Kasi yung nagpahayag lang ako ng sarili kong experience, ng sarili kong damdamin, ay ito yung inabot ko po. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa episode na to dito sa aking first garden plants update at sa sa pakikinig at sa haba ng video na to, sa pag-share ko sa inyo ng aking experience sa pagbili ng halaman online na kung saan doon tayo na napahiya at ginawang pulutan ng mga fans nitong nabilhan ko ng halaman. Kumbaga, sana hindi nyo po to ma-experience at hindi nyo to maranasan kasi hindi po natin deserve mapahiya lalo kung wala po mabigat na dahilan. Kumbaga po, charge of experience siguro, kaya inorderan ko po ito kasi ang laki po ng followers niya, so trusted na. Kumbaga po, hindi lahat po na malaki ang followers ay mapagpahalaga din sa opinion ng customer. Kasi sa kanila dahil 1,000 na ang followers, 1,000 na ang customer, parang hindi ka nakawalan. Hindi ka nakawalan, wala nang halaga sa kanila kung ano ang sasabihin ng customer, at kung may magkamaling customer na magsabi ng sarili nilang damdamin, ay ito yung gagawin nila. Ito po yung naging experience ko at ayun, bali nung last na, sabi niya sabi doon sa comment section, sana ito na yung huli. Dito na magtatapos daw yung agreement namin. Tapos pinaalam niya daw yun sa mami niya na ipopost niya yun, yung in-screenshot niyang post ko na ipopost nila sa page nila. At kaya ibig sabihin po, ang nakakausap ko doon sa chat and then sa comment section ay yung anak na nagmamanage ng page, at yun po ay may permiso ng kanilang nanay na kung saan yung nanay po ayun yung nagpo-promote ng mga halaman. Kaya medyo nakakalungkot po na mabas tayo, lalo kung matino kang tao, matino kang bumibili ng halaman online sa ganito pong pagkukulang na hindi po nila maako. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng aking subscribers, sa lahat po ng aking viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po. Sana hindi nyo na po maranasan ang naranasan ko po kasi hindi po natin deserve ang mapahiya sa mga ganito lang kaliit na bagay. Thank you so much po and God bless you all.